Salamat po. Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Kalihim Jess Robredo, Kalihim Dinky Soliman, honorable members of the House of Representatives, Ms. Jacqueline Badcock, Ms. Vanessa Tobin, we'll miss you, Ms. Brenda Vigo, our 2011 awardees, local government executives, Ms. Lalaine Loreto, Mr. Giacomo Pirosi, representatives of national governmental organizations, officials and staff of the Council for the Welfare of Children, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Iba po talaga ang enerhiya at ang aliwalas dito sa Malacanang sa tuwing makakapiling natin ang mga kabataan. Isama pa po natin ang mga kasamahan natin sa lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang na ahensya na bagaman nahihigitan na tayong mga kabataan sa edad ay hindi naman padadaig sa ipinamamalas na lakas, sigasig at sigla sa pakikisa sa ating pamahalaan. Talaga naman pong sa mga ganitong pagkakataon natin nararamdaman buhay na buhay ang Pilipino at tunay na natatanglawan tayo ng liwanag ng pag-asa. Kasabay ng National Children's Month, nagtitipon po tayo ngayon upang kilalanin ang mga munisipalidad at lungsod na nagtataguyod sa kapakanan at nangangalaga sa karapatan ng mga kabataan. Gayon din, ipinagdiriwang natin ang matagumpay na paglulunsad ng librong A Journey with Children na nagtatala ng pagsasapalaran at patuloy na pag-asa ng ilang batang kalye sa Pilipinas. Tinataya natin na magiging malaki ang kontribusyon nito sa panawagang pagkilos upang mapagbuti ang kalagayan ng mga musmos sa kalsada. Lubos po tayong nagpapasalamat sa bubo ng Department of Social Welfare and Development, sa Council for the Welfare of Children, sa UNICEF Philippines at sa iba pang katuwang na ahensya, hindi lamang sa matagumpay na pagdaraos ng pagtitipong ito, ngunit lalo higit sa patuloy na pagtutok sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan nga po, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Marahil ito rin po ang inaasahan ng ilan na siyang ibabahagi natin sa araw na ito. At totoo po, muli nating ididiin, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil hanggat may batang Pilipino na bulto ng dyaryo ang tangan sa halip na aklat, na tuyong bote ng soft drinks ang bitbit sa halip na botelya ng gatas, na ihip at hele ng ina ang inaasahang panluna sa sugat o karamdaman, sa halip na paggagamot sa ospital, hindi po magiging siramplaka para sa atin ang kasabihang ito. Hanggat hindi po natin nararating ang ating kolektibong tunguhin, hindi po tayo hihinto sa pagsusulong sa mga karapatan ng kabataan at pagpapabuti sa kanilang kalagayan. Sinasalamin po ng kaisipang ito ang mga ipinatupad nating polisiya sa gobyerno. Malaking bahagi po sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program ang mga kabataan. Sa target natin, 2.3 milyong benepisyaryong pamilya sa taong ito, na iparehistro na po natin ang 2.23 milyong pamilyang Pilipino nitong katapusan ng Setyembre. Ang ibig sabihin po nito, mahigit 2 milyong magulang ang napapanatag ang loob, matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga anak sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Sa usapin naman po ng kalusugan, napa-enroll na natin ang mahigit 5.2 milyong pamilya sa sponsored program ng PhilHealth. Saklaw na po nito ang bawat isa sa mga pinakamahirap na pamilyang natukoy sa National Household Targeting System for Poverty Reduction ng DSWD. Prioridad din po natin ang edukasyon at nakikipagtulungan na po tayo sa mga local government units upang mapagbuti pa ang sektor na ito. Sa katunayan, nitong nakaraang buwan lang, sa ilalim ng ating Counterparting for Classroom Construction Program, may naipanata na po tayong target na pondong 1 bilyong piso para sa school year na ito. Ito po ay upang makapagpatayo ng mahigit 1,300 mga bagong silid-aralan. Kayong mga pinapangaralan natin sa araw na ito, kayo ang patunay na hindi nag-iisa ang ating pamahalaang pambansa
sa pagtutok sa kapakanan ng mga kabataan. Ang Maribeles Bataan na naghahandog ng libreng sakay papunta at pabalik mula bahay hanggang paaralan sa mga mag-aaral sa barangay. Ang Villaverde, Nueva Vizcaya na may naitalang, at ito po yung napakaganda, naitalang 0 infant deaths nitong nakaraang 3 taon at 0 maternal deaths naman nitong nakaraang 4 na taon. Ang lungsod ng Vigan, Ilocos Sur, na may Barangay State of Children's Report kung saan sinusuri ang kalagayan ng kabataan sa bawat barangay. Ang lungsod ng Mandaluyong, na may breastfeeding patrol sa pangunguna ng mga volunteer breastfeeding mothers na handang magbigay nutrisyon sa panahon ng pangangailangan. At ang lungsod ng Santiago, na nagtaguyod naman ng kanilang sariling Local Youth Development Council upang magbigay daan sa pakikilahok ng kabataan. Iilan pa lamang po yan sa mahabang listahan ng kanilang mga napagtagumpayan. Subalit hindi po ba't napapabilib na tayo sa mga ito? Hindi po ba sila patunay na kapag ginusto ay talaga namang may magagawa tayo? Sinasalamin po ng magpaparangal natin ito ang pamanang handog ng kasalukuyang henerasyon sa mga susunod na salinlahi ng Pilipino. Hari nawa, masundan ng mas marami pang lokal na pamahalaan ang inyong mga yapak. Tunay nga po sa antas ng komunidad, hinaharap ang mga suliranin. At sa gayong antas din na pag-uusapan at naipapatupad ang solusyon. Nakalatag na nga po ang mekanismo natin sa anyo ng ating local councils for the protection of children, lalong-lalo na po sa barangay level. Sila po ang may mahalagang tungkulin na maisulong ang mga karapatan ng kabataan sa kaligtasan, sa aktibong pakikilahok sa komunidad at sa pagsisiguro sa pamamahalang may pagpapahalaga sa mga bata. Inidyok ko po ang mga institusyong pribado at panglokal na ipagpatuloy ang pakipagtulungan sa DSWD, DILG at iba pang mga sakay ng pambansang pamahalaan. Pagtibayan nawa natin ang aktibong pagbabayanihan at konkretong pagkilos upang mapakinabangan ng gusto ang mga LCPC. Kumpiyansa po akong sa mga susunod na taon, sana nga po bago magtakip silim ang ating administrasyon ay magiging buo at husto na ang tulong na maipapaabot natin sa taong bayan sa tulong ng instrumentong ito. At kay Lalay naman at sa ilang pang mga kabataang nailahad ang kwento sa mga pahina ng inilunsad nating libro. Panghawakan nawa ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Anuman ang inyong mithiin, maging doktor na sasagip sa buhay o atletang magbibigay ng karangalan sa ating bansa, asahan ninyong nandito kami mga kuya at ate ninyo, pati na rin silang mga tito at tita natin, na nakahandang gumabay, umalalay at maging sandigan ninyo tungo sa tagumpay. Patuloy po natin kumpunin ang mga bitak ng lipunan sa kasalukuyan dahil sa ganitong paraan na natin mailalatag ang mas patag na kinabukasan. Hindi po magtatagal ang mga kabataan pong inaarugan natin ngayon ang siya namang magtitimon sa ating bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat.